Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, pag-usapan po natin yung tungkol sa COVID. No? Okay, nakalipas na po yung pandemya, pero syempre, lahat tayo dapat matakot. Hindi po ito pananakot, kundi ito po ay isang napaka-importanteng opinion natin para po na pag bumalik ulit yung pangalawang pandemya dahil po sa COVID, at least alam na po ninyo kung ano pong gagawin ninyo. Lalo na po yung gobyerno po natin. Ako po I would say nagagalit or nagalit noon dahil sa ginawa ng gobyerno. Yung approach nila sa mga pasyente na may COVID or yung mga wala pang COVID. Of course, hindi naman na konti lang po tayo na hindi po nagpapabakuna dahil po hindi po tayo naniwala sa bakuna at naniwala po tayo na ang bakuna po ay makapatay at hindi po ito makaprevent ng COVID infection. Okay? Pero kahit yun po ang totoo, dahil po may sapat po tayo ng basis galing po sa facts po galing sa mga totoong reports, no? Reliable reports. Okay? Plus, of course, common sense natin and of course, critical thinking natin. Kaya po, I can arrive at a conclusion, okay, justifiable conclusion that pwede po talagang bumalik yung pangalawang attack ng COVID. Okay? At pwede rin po na marami po magagalit sa akin or kukontrahin po nila yung opinion ko. Kasi alam naman po natin nung pandemya excuse me, karamihan ng mga doktor nagpapabakuna sa COVID despite all the evidences pointing, no, to the vaccine, no, which was not only not effective but also fatal. Kaya po hindi tayo magtaka. Okay? Kasi, syempre, konti lang po ata kami mga doktor na hindi po nagpapabakuna. At, dahil po dito, I would say that tama po yung approach natin sa nakalipas na pandemya. Hindi po tayo nagpabakuna despite the fact na palagi tayo na-expose sa mga pasyente na may COVID at na-quarantine rin po tayo. Pero, hindi po ako nagpapatesting. Never! At saka, never ako magpapabakuna. Kasi, may sapat po nga tayo na basis. Okay, kung bakit dapat hindi po ibakuna ang lahat ng tao at dahil po sa ginamit po natin yung critical thinking at saka syempre yung binigay ng Panginoon sa atin na tinatawag natin na common sense. So, bakit posible na babalik yung pandemya, no? This time, syempre, another microorganism or virus. Okay, pwede ipapangalan na COVID. Okay? Kasi
I think COVID came from the word, if I'm not mistaken, coronavirus. Kaya COVID. Am I right? Yeah. Pwede hindi po dahil sa coronavirus or kaya sa ibang virus na hindi po coronavirus. Pero suffice it to say, ang sasabihin ko lang po na pag may bumalik na pandemya ulit, God forbids. Okay? Sa ngayon, tatawagin ko muna as COVID pa rin, pero part 2. Okay? So, unang-una, i-explain ko po sa inyo bakit pwedeng bumalik yung COVID. At before that, dapat alamin po natin saan galing yung mikrobyo. May dalawang schools of thought. Yung isa, yung sinasabi ng halos lahat ng mga gobyerno sa buong mundo na ang COVID na mikrobyo po ay came from the nature. Came from wild or exotic animals at the Wuhan wet market. No? So kung yun po ang totoo, kasalanan pala ng Panginoon yan. Kasi wild virus yan eh. Nilikha ng Panginoon yan eh. Which, for me, hindi po totoo. Okay? Bakit? Kasi may pangalawang school of thought na ang dating COVID, na yung mikrobyo ng COVID, ay ginawa ng tao sa laboratorio sa Wuhan, China. Ibig sabihin, it was laboratory generated or genetically engineered na virus. Ginawa ng mga scientists sa Wuhan laboratory, which I believe 101%. Kaya galit na galit ako sa yung gumawa ng virus. No other than China and America. Bakit? Tatalakayin po natin yan sa susunod na video. Okay? So, syempre, kailangan maghanda po tayo. And that's precisely bakit inunahan ko yung pagbalik ng pangalawang pandemya, no? Pero God forbids. Para alam po ninyo kung anong dapat gagawin ninyo sa bahay or sa workplace kung saan po kayo nagtrabaho. At saka para alam po ng gobyerno kung anong dapat gagawin nila. Hindi po puro benta or rather, hindi po puro bakuna at bakuna at bakuna. Kahit libre po yan. Pero charge sa atin po yan. Taxpayers money. Sayang. Diba? Okay? So, as I've said, pwede maraming kukontra sa akin, lalo na sa mga galing sa mga kapwa doctors. Pero to the best of my knowledge, ito po ay honest opinion po natin na talagang may posibilidad na babalik po yung pandemya. It could be related to the COVID virus or it could be another kind of virus belonging to another family of viruses. Maraming salamat po.